Okay, good day. Pupuntuhan natin ngayon ay yung interview ni Gringo Honasan, ni Colonel Gringo Honasan or Senador Honasan. Interview niya ni Tony Gonzaga. Patungkol ito sa It's a Revolution sa People's Power na kung saan siya yung talagang nag-spearhead dito ng plano sa in terms of security. So, kaya niya ginawa ito dahil gusto niyang baguhin, i-reform ang gobyerno. Dahil noong panahon na yon, nagkakasakit ng ating Pangulong Marcos Sr. Ang karamihan na nararamdaman nila, parang hindi na si Marcos Sr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kasi that time is may sakit na. So yun ang question niya doon. Kaya para bang pumanig na sila kay Cory Aquino. Yun ang kwento niya, So, nangyari, nagkaroon ng People's Power, ng tagumpay. Doon sa pagtagumpay na yun, ang inakala ni Colonel Gringo Honasan ay pagbabago. Hindi nagbago kung hindi. Bagkos nagalit pa siya. Galit ang gobyerno, pang personal na laban. So, kaya nga, nagkaroon ng series of kudita. Hindi nasunod yung mga gustong mangyari ng mga RAM members. So, kaya nga nagkudita sila uli. So, kasi ang gusto niya, after nung manalo na yung sa It's a Revolution, ay magkaroon mag-rebuilding yung gobyerno, kumbaga sa bahay, istruktura. Dapat baguhin. Hindi nangyari. Kaya yun, anong nangyari? Nagkagulo. At ang expectation niya rin, gaganda ang Pilipinas. Hindi nangyari. So, puro failure yung mga iniisip ni Gringo Honasan. So, nagkaroon ng mga series of kudita. Nung nakulong siya, 1987, kinulong siya sa barko Ang tagal doon sa barko. Ang tagal niya doon sa barko. Bakit sa barko? Kasi para hindi makatakas, mahirapan tumakas. Or kung baka sa patag, delikado siya, baka atakehin yung nagagwardya sa kanya. Kaya para maiwasan ng ganun, sa barko. Kaya nga lang, nakatakas rin sa barko. Kasi sabi niya sa mga gwardya niya, ang gwardya kasi niya, mga special forces rin. So, ang nangyari, sabi niya, gusto ko kasi bumalik sa pakikibaka. 3 lang ang pagpipilian nyo, sabi niya doon sa mga gwardya. Una, pag tumakas ako, barilin nyo ako. Trabaho nyo yun Pangalawa, patakasin nyo na lang ako. Hayaan nyo na lang ma-court martial kayo dahil darating naman hindi naman kayo mangyari ito. Hindi naman maging successful. Kung matanggal man kayo, gagawa akong paraan na magawa natin ang paraan. So, pangatlong option, sumama na lang kayo sa akin. Ayun na nga. Sumama na lang yung kanyang gwardiya sa kanilang pagtakas. So, maraming pagtatago ang ginawa nila. Dahil dami naghahanap sa kanila. So, napalitan na si Cory, si Fidel B. Ramos na ang presidente. 1995 ay sumuko siya. Mista niya rin yung kumimbisi sa kanya na sumuko. So sumuko siya. Why not na to join the government? Kapitan, ang tatakbuhin ko hindi, senador. Lumaban. Naging senador siya ngayon. So nung naging senador siya, series of kandidacy niya, panalo, laging swerte. Kasi siyempre, kasikatan niya pa noon. So, inaasahan rin natin na ang pagbabago. Sabi nga nila, if you want to change
You join the government so that you can implement what is law or make a law. Yun ang gusto nila mangyari. Sumali ka sa gobyerno. Pero sa akin, magkaiba kami. Yung may ibang mga suggest sa akin, sumali ka para may laban. Parang katulad yung sinasabi nila na kay Senador Tolpo. Ano? Senador Tolpo na para mabago mo. Ang dami nga siya na tinitira ang mga corruption. Pero later part, anong nangyayari na kay Senador Tolpo? Medyo tumatahimik na siya. Nabayaran na eh. Ito yung sinasabi ko na I will not join the government. Once you are in the government, paano mo atakin ang kapwa mo, sarili mo? Kasi ikaw rin ang gobyerno. Paano mo ma-atake yan? Na kung wala ka sa gobyerno, open ka batiko sa gobyerno. Ano? So, gano'n ang nangyari sa atin. Kaya, once na you enter the politics, mababawasan ang iyong pagka isang prinsipyong tao. Ano? Magkaroon ng yung prinsipyo mo mababawasan. Ano? Kaya mas maganda siguro, huwag ka na sumali sa politika. Katulad limbawa sa committee hearing. Once sa committee hearing, hindi ka umayon, wala kang sobre. Gusto mo magkasobre, umayon nga sa gusto nila mangyari. So nabahiran na yung bilang isang maprinsipyong tao. So, para sa akin, mayroon ako ipapasok sa politika sa aming pag-uusap, pero pag hindi niya nagampanan, ako ang titira rin sa kanya. Ganon ang aking mga plano sa buhay. I never enter the politics, but instead, I will endorse to be a politician dahil nasa likod niya ako. Ganon. Para ako rin ang titira sa in-endorse ko kung sakali. Hello? So, ganun ang gagawin natin. So, balik tayo sa gusto mangyari ni Gringo Honasan. Ang talagang kanyang minimiti, serbisyo. Maging hero siya sa bayan at magandang magawa niya sa bayan. So, yun yung interview ni Gringo Honasan na naging successful ang EDSA Revolution. Pero sabi niya nga, ano ba nangyari ngayon? Wala rin. So, siya ba magsasalita nun or iba? Pero siya rin naninisi sa nangyari eh. So, nasa inyo na kung siya sisihin natin. Kasi sumama na sa politika, wala rin nagawa. Katulad ni Trillanes, si Trillanes, naging walang iya. Dati, talagang inaalma niya ang gobyerno. Pero ngayon, wala na siya nagagawa laban sa gobyerno. Pamulitika na lang kanyang ginagawa. Akala ko may magagawa siya sa pagbabago. Wala pala. Namulitika siya. At matinding galit niya kay Duterte dahil hindi siya kinuhang vice presidente na personal. Alam mo, sa totoo lang anti-corruption siya. Pero bakit siya naging rebuilding sundalo? Dahil yung parents niya ay supplier ng EAP supply. Ngayon, dahil lagi natatalo sa bidding, ayun na dagdagan ang galit niya sa EFP. So, ganun. Kaya yung pagka-rebelde ni Trillanes personal para sa akin, ginamit niya lang yung makabayan. Pero personal kasi yung kanyang parents hindi nakakuha ng bidding ng military supply sa EFP.
Ano? So much for that, mayroon akong iba-vlog tungkol sa nangyari ngayon, kung ano ang pag-uusap na in-inform ako ni General Carlos Kita. Dati siyang YOSEC, Undersecretary ng Anti-Retive Authority. Mayroon akong ibibigay na information sa inyo. Okay, salamat.